Sa nakaraan nating video natapos tayo kung saan ay nakaluhod si Hong dahil sa tinamong niyang pinsala sa ginawang pag-atake ni Shi Tianzhu sa kanya. Noon, sa tulong ng aking banal na katawan, nakipaglaban ako sa kapangyarihan ng parehong mga matuwid at demonyong cultivator, nang hindi umatras kahit isang pulgada. Kahit ang matatandang halimaw mula sa banal na lupain ay hindi nagawang talunin ang aking immortal na dugong katawan kahit gamit ang kanilang immortal na mga artifact. Mungkahi ni Shi Tianzhu kay Hong habang nakangiti ang demonyo. Ngayon, ang aking immortal na dugong katawan ay nakabawi na ng 70% ng lakas nito. Kapag nilamon ko na ang lahat ng kaluluwa sa lalawigan ng wasteland, dapat kong maabot ang aking buong kapangyarihan. Kapag nagawa ko iyon, kahit ang gitnang rehiyon ay hindi magiging hadlang sa akin. Habang patungo kay Hong ang atake ni Shi Tianzhu. Sambit ni Shi Tianzhu. Hong Chenny, binigyan kita ng pagkakataon ngunit binaliwala mo ito kaya kasalanan mo ang lahat ng ito. Sa isip-isip ni Hong habang gumamit ng kanyang hand seal na teknik. Ang taong ito ay talagang umabot sa Consolidated Body Realm. Hindi maganda. Ang tawag pala sa teknik ni Hong ay Purple Flame Heaven Burning. Kasunod makikita natin ang pag-atake ni Shi Tianzhu at hinarangan ito ni Hong ng kanyang ginawang shield. At napasukan na lang si Hong ng dugo sa lakas ng impact ng pag-atake ni Shi Tianzhu sa kanya. Sa loob-loob ni Hong. Habang namimilipit sa sakit ang laban na ito ay hindi ko na kayang sabayan sa harap ng Blood Demon, ito ay isang tiyak na kamatayan, ang tanging pag-asa ko ay sunugin ang aking dantian at lumaban na parang nakasalalay dito ang aking buhay. Kasunod nito ay agad din gumawa ng pag-atake. Si Hong nang gininto ang apoy na tumatagos sa kalangitan. At makikita natin ang isang imahe ng gintong dragon ang nabuo. Ang tawag pala sa ginawang pag-atake ni Hong ay Flame Dragon Rage. Tugon ni Shi Tianzhu habang nakangiti ito sabay dakma sa Flame Dragon Rage technique ni Hong. Walang silbi, huwag mo nang aksayahin ang iyong enerhiya sa paglaban, ang mga atake mo ay parang kilati lamang sa aking di masira-sirang katawan ng dugo. Kasunod nito ay agad din gumawa ng pag-atake si Shi Tianzhu kay Hong habang sumisigaw ito tila bang katapusan na ni Hong. Sa isip-isip ni Hong. Kahit ang pinakamalakas kong salamangka ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa kanya, ano ang gagawin ko? At kaagad din gumawa ng isang shield si Hong. Ang tawag pala sa ginawang shield ni Hong ay ang Golden Flame Holy Shield, ngunit hindi pera nito umubra sa ginawang pag-atake ni Shi Tianzhu dahil sa sobrang lakas nito. At makikita natin si Hong ang kanyang shield ay madali lang nabasag at tumilapon na lang si Hong. At tumilapon sa sahig at makikita natin sa lakas ng binagsakan ni Hong ay tumilapon ng basag na bato sa lakas ng impact nito. At napasigaw na lang ang emperador kay Hong mungkahi ng batang babae. Ama, anong klaseng halimaw ito, nakakatakot ito? Tugon ng emperador sa kanyang anak habang naiinis. Ito ang pinagmumula ng kasamaan na bumabalot sa dakilang Wei, kahit ang mga banal na tagapaglinang ay hindi ito matalo, nakatakda na bang bumagsak ang aking kaharian. Sa lakas ng binagbagsakan ni Hong ay nagkaroon ito ng matinding alikabok. At makikita natin si Hong ay matinding talaga ang pinsalang sa kanyang katawan. Sa isip-isip ni Hong dito na ba nagtatapos ang aking landas upang muling makamit ang aking pagka-immortal, kakakuha ko pa lang ng paraang ito ng paglinang, hindi ko matatanggap ito. Kailangan ko bang humingi ng tulong sa walang kwentang Ye Junlin na iyon? Aminin na mas mababa ako sa kanya, anong matinding kahihiyan. Kahit na nasa rurok lang siya ng yugto ng sumisibol na kaluluwa, malayo sa pinagsanib na katawan, epektibo ba talagang humingi ng tulong sa kanya? Mungkahi ni Shi Tianzhu habang tumatawa ang demonyo. Tayong mga tagapaglinang ay naghahangad ng pagka-immortal, dahil ayaw mong mabuhay at samahan ako, mamatay ka na lang at maging bahagi ko. Hayaan mong dalhin ko ang iyong diwa hanggang sa dulo ng aking immortal na paglalakbay. Kasunod nito ay agad inatake ni Shi Tianzhu si Hong sa lakas ng pag-atake, tila bang katapusan na ni Hong sa lakas ng pinakawalan teknik ni Shi Tianzhu. Sa isip-isip ni Hong habang nakaluhod, walang laman ang aking isipan. Sa isip-isip ng ating bida, marahil handa na itong sumuko, o baka naman pilit itong naghahanap ng paraan upang makatakas. Sa loob-loob ni Shi Tianzhu habang nakangiti, isang guro kaya pala napagpasyahan mong maglingkod sa iba. Mungkahi ng ating bida, mabuting disipulo, sa wakas naalala mo rin ang iyong guro. Kasunod nito makikita natin ang ating bida ay agad tumayo ito sa harapan ni Hong habang nakaharap kay Shi Tianzhu. Tugon ng ating bida kay Shi Tianzhu, ako ang kanyang guro. Mungkahi ni Shi Tianzhu kay Hong habang tumatawa, Hong Chenny, hindi ko inakalang babagsak ka ng ganito kababa upang lumuhad sa isang hamak na Piknas and Soul Cultivator mula sa probinsya ng Kawalan. Tunay na kasuklam-suklam sa mundo ng mga demonyo.
Sa isip-isip ni Hong habang nakaluhod bagaman kinamumuhian ko ang walang katapusang pag-uutos sa akin ni Ye Junlin, siya ang aking tagapagligtas. Ang pagtayo laban kay Shi Shanhui ngayon ay magdadala lamang ng kapahamakan. Mungkahi ng ating bida kay Shi Tianzhu, maaari ko ba itong ituring bilang pangmamaliit mo sa akin? Tugon ni Shi Tianzhu sa ating bida habang tumatawa ang demonyo. Ang isang langgam ay hindi alam kung gaano kataas ang langit, noong aking kasagsagan, isang patak lang ng aking laway ang kayang lumunad sa iyo. Mungkahi ni Hong habang nakaluhod dahil sa tinamong pinsala. Patawarin mo ako, Master, alam kong wala akong laban sa Blood Demon, pero hiniling ko pa rin ang iyong tulong, kung kaya mo pang tumakas, gawin mo na. Tugon ng ating bida kay Hong, tumakas imposible. Manood ka na lang habang pinupuksa ko siya, at natutulala na lang si Hong habang nakatingin ito sa ating bida. Mungkahi ni Shi Tianzhu habang tumatawa ang demonyo. Haha, papatayin mo ako, ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na makakayanan mo man lang ang isang atake ko? Mayabang at mangmang. Tugon ni Hong sa ating bida habang sumisigaw habang pinagpapawisan. Huwag mo akong alalahanin, tumakas ka habang may pagkakataon pa. Tapos na ito, ngunit ang ating bida ay kalmado lang ito habang nakatayo sa harapan ni Shi Tianzhu at nagpalabas ng gitong aura ang ating bida. Kasunod nito ay agad inabisuhan ng ating bida ng system. Na-detect na ang host ay inaatake ng isang kalaban sa maagang yugto ng Consolidated Body Realm, inaaktibo ang passive effect ng paglakas kapag humaharap sa mas malakas na kalaban, pansamantalang tumaas ang kultibasyon ng host sa gitnang yugto ng Consolidated Body Realm. Kasunod nito ay makikita natin ang ating bida ay nagpalabas ng gintong aura. Sa lakas ng teknik ng ating bida ay nawasak ang kamay ni Shi Tianzhu at tumagos ito sa kalangitan sa tindi ng aura ng ating bida. Kasunod nito ay nagulat na lang si Shi Tianzhu habang napapatanong. Anong nangyayari, paano ito posible isang cultivator sa nascent soul stage? At pinagpapawisan na lang si Shi Tianzhu, teka, hindi ka isang nascent soul cultivator. Nasa consolidated body realm ka pala talaga, sa isip-isip ni Hong. Ano itinago ng lalaking to ang kanyang lakas, sa ibabaw, kunwari isa lang siyang cultivator sa nascent soul stage, pero sa totoo isa na siyang powerhouse sa consolidated body realm. Kaya pala lagi niya akong pinoprovoke, may lakas siyang sumuporta sa kayabangan niya, sa loob-loob ni Hong habang pinagpapawisan, muntik na akong malinlang, buti na lang at hindi ko siya tuluyang tinalikuran noon, mungkahi ng batang babae sa kanyang amang emperador, ang banal na immortal ay mukhang napakalakas, gusto kong maging katulad niya. Tugon ng emperador habang nagugulat at pinagpapawisan at ang kanyang kawal. Ngunit, ang kalaban ng banal na immortal ay isang napakalaking kasamaan, isang hindi namamatay na nilalang, magiging isang mahirap na labanan pa rin ito. At makikita natin ang ating bida habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Sa isip-isip ng ating bida, kaya ganito ang pakiramdam ng pag-abot sa pinagsamang katawan na kaharian. Pakiramdam ko, sa isang kumpas ng aking kamay, kaya kung wasakin ng langit at lupa. Tugon ni Shi Tianzhu sa ating bida habang nagpalabas ng kanilang matinding aura. Kahit nasa parehong antas tayo ng pinagsamang katawan na kaharian, ang agwat ng iyong makalumang teknik sa aking mataas na sining ay parang langit at lupa. Nagpapagaling. Pahihintulutan kitang, isang hamak na cultivator mula sa liblib na lugar, masasaksihan mo ang aking lakas. At makikita natin ang pag-atake ng ating bida at si Shi Tianzhu habang malapit na ang salpukan ang kanilang pag-atake. Mungkahi ng ating bida kay Shi Tianzhu kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ikaw ang hindi nakakaalam ng tunay na kapangyarihan. Kasunod nito ay ginamit ng ating bida ang kanyang malakas na teknik. Ang pangalan pala ng teknik ng ating bida ay Human King Seal at makikita natin ang malaking imahe ng nabuo sa likod ng ating bida. Sa lakas ng gintong teknik ng ating bida makikita natin si Shi Tianzhu, nanliit na lang ito na parang langgam sa laki. Agad pinakawalan ng ating bida ang malakas niyang teknik patungo kay Shi Tianzhu. At agad din gumawa ng counter-atake si Shi Tianzhu sa ginawang pag-atake ng ating bida. Ngunit makikita natin si Shi Tianzhu ay unti-unti itong naglalaho ang kanyang mga kamay sa lakas ng teknik ng ating bida at napasigaw na lang ito sa sakit. At masisilayan natin si Shi Tianzhu ay napaluhod na lang ito dahil sa tinamong niyang pinsala sa pag-counter-atake sa teknik ng ating bida. Mungkahi ng ating bida kay Shi Tianzhu habang naghahanda ng kanyang hand seal. Ito ba ang tinatawag mong agwat sa mga teknik ng cultivator? Ang Human King Seal, matapos sanayin ng sistemang walang ginagawang pagsasanay, ay umabot na sa pinakamataas na antas ng kasanayan, mas malakas ito ngayon kaysa noong una ko itong ginamit. Kasunod nito ay agad din tumalon si Shi Tianzhu patungo sa ating bida para suntukin ito. Ano ngayon? Hindi mo pa rin ako mapapatay. Sa isang matagalang labanan, ikaw ang matatalo.
Sa isip-isip ng ating bida. Ang walang kamatayang dugong katawan na ito ay medyo interesante. Sige, subukan ko ang bago kong teknik. Tanong ng ating bida kay Shi Tianju habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka. Paano naman itong galaw at makikita natin ay may nabuong sa hintuturo ng ating bida na bilog na gintong aura. Ang kasanayan ko sa banal na kakayahang ito ay umabot na sa antas ng kasakdalan. Ang tawag pala sa teknik ng ating bida ay Great Wasteland Imprisoning Heaven Finger. At makikita natin ang malaking ipu-ipaw na gintong aura na may malakas na kidlat ang nabuo. Unang daliri, ikulong ang langit at lupa. Ikalawang daliri, durugin ang mga bundok at ilog. Ikatlong daliri, lipulin ang lahat ng buhay. Ikaapat na daliri, batasin ang kalangitan. At napapasigaw na lang si Shi Tianju at napapatanong kung ano klaseng teknik ang ginamit ng ating bida. Mungkahi ni Shi Tianju sa ating bida habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Binabawi ko ang aking naunang sinabi, karapat-dapat kang lumaban sa akin. Huwag na tayong magpigil pa. Isang galaw ang magpapasya ng buhay at kamatayan. Ang tawag pala sa teknik ni Shi Tianju ay ang Blood Surge of the Yellow Springs, at makikita natin ay nagpalabas ito ng maitim na aura. At makikita natin ang malakas na pagsabog ang nabuong dahil sa salpukan ng pag-atake ng ating bida at si Shi Tianju sa lakas-lakas ng impact. At masisilayan natin si Shi Tianju na pasigaw na lang ito dahil sa tinamong niyang pinsala sa teknik ng ating bida. At makikita natin ang maraming dugo ang nagkalat. Habang makikita natin si Shi Tianju ay unti-unti nang nawawala ang kanyang aura at kanyang katawan dahil sa tinamong pinsala nito. Habang pumuputi ang kanyang mga mata ay napapatanong na lang ito kung sino nga ba ang ating bida. Bakit may ganitong klase ng halimaw sa maliit na probinsyang ito? Napakatagal ko na bang nawala sa labas ng mundo na ang mga talento roon ay naging ganito na kalakas? Sa isip-isip ni Hong sa ating bida habang pinagpawisan. Masyadong malakas, sa harap ng teknik ito, kahit ang 3,000 banal na kasulatan ng apoy ay magiging walang halaga. Kaya pala siya sobrang kumpiyansa kanina, hindi niya man lang ako itinuring na banta. Tugon ng ating bida kay Shi Tianju. Ako ay mula sa sekta ng Zuanshan. Panginoon ng Misty Peak. Ang pangalan ko ay si Ye Junlin. Sa isip-isip ni Shi Tianju habang naiinis paanong posible ito. Bago ako pumasok sa probinsya ng Wasteland, nagsaliksik ako. Kahit ang pinuno ng sekta ng Xuanshan sect ay hindi pa umaabot sa yugto ng Nascent Soul. Mungkahi ni Shi Tianju sa ating bida Ye Junlin, tandaan mo ito, hindi pa tayo tapos. Kasunod nito ay agad inatake ni Shi Tianju ang kanyang sarili. Ang tawag pala sa teknik ni Shi Tianju ay Blood Escape Technique. Mungkahi ni Hong sa ating bida habang sumisigaw ito. Hindi maganda, tumatakas siya, kung makatakas siya, hindi maisasalarawan ang magiging kahihinatnan. Tugon ni Shi Tianju habang naglalaho at tumatawa ang demonyo. Ye Junlin, sa susunod, hindi na ako magiging pabaya. Makikita natin si Shi Tianju ay naging isa na lang itong dugo habang tumatawa ang demonyo. Tugon ng ating kay Shi Tianju next time sabay atake sa imahe ni Shi Tianju. Sabay dakma dito at napapasigaw na lang si Shi Tianju sa sakit. Mungkahi ni Shi Tianju habang sumisigaw ikaw. Hindi ko hahayaan na matapos ito ngayon, mungkahi ng ating bida. Sumisip-sip ng dugo ng tao, ikaw ay kinamumuhian ng parehong Diyos at tao. Maglaho ka sa mundong ito, kasunod nito ay winasak ng ating bida ang imahe ni Shi Tianju. Sa isip-isip ni Hong sa ating bida ang Blood Demon, na minsang yumanig sa Central Domain, ay pinuksa ng kanyang sariling mga kamay. Mungkahi ng batang babae habang tuwang-tuwa magaling, ang demonyo ay napatay na ng banal na immortal. Tugon ng emperador habang sumisigaw sa tuwa ang dakilang Wei ay sa wakas naligtas, salamat sa banal na immortal. At makikita natin ang ating bida habang naglalakad ito patungo kay Hong at napapalibutan ito ng kanyang gintong aura. Mungkahi ng ating bida sa system paparating na, narito na ang gantimpala para sa gwapo at matipuno, at agad din binati ng system ang ating bida host na tanggap mo ang Supreme Bone, isang misteryosong buto na may nakaukit na mga rune, nagbibigay sa nagmamayari ng natatanging kakayahan, nakatakdang maging isang walang kapantay na pinuno. At dito muna magtatapos ang ating video sa ngayon. Kung gusto nyong subaybayan ang ating susunod na recap ay open niyo lamang ang notification bell at mag-subscribe para lagi kayong update. Maraming salamat.